Hello world, hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, kapit na. At yan, so request ni Miss Gina Lee. Miss Gina Lee, papasilip ko na ang sulong or ilog dito sa sinasabing Jeremias Beach. Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito naman po ang batang mangyan para mag-vlog. Ayan, Miss Gina Lee, ito siguro yung request mong ilog or sulong. Ayan na, dito sa Barangay Matara. Ayan, ipapasilip ko sa iyo kung gaano kalawak na. Ayan, at itong parting ito nga ay lupa ni Tatamias Rugando, na kung saan yung bagyong Christine ay itinabag siya dahil sa lakas ng ulan at paalalay. Ayan, nakita naman ninyo. At yung bawat gilid na yan ay tinataniman na ng mga kawayan para hindi na maiwasan na uli ang pagtabag, mga lodi. Ayan, mga kalodi. At ang taas po niyan, mga kalodi, siguro na sa mga 30 feet ang ibinaba ng lupa. Pamula dyan sa taas na yan hanggang pababa na yan, mga lods. Ayan, mga lodi, yan ang itinabag ng lupa. Ayan, Miss Gina Lee, nakikita mo na ang sulong dito sa Barangay Matara. At yung kahoy na yan, yung nakikita nyo malaking puno na yan ng kasya, konting-kunti na lang ang nakakapit dyan, mga lodi, na gamot or ugat. Ayan, sabi ko nga, mga lodi, sabi ko nga sa inyo, mga kalodi, hindi lahat ng bukid ay magandang gawing kalsada. Alam niyo po kung bakit? Dahil nga yun ang nagiging problema. Kapag binungkal na ang ating mga matataas na bukid, wala na pong makakapitan ang lupa ng mga kahoy. Kaya sana, iwasan na natin na gumawa na ng kalsada sa mga matataas na bukid. Nasisiyahan lang tayo dahil yung ating mga lupa ay nagagawang kalsada. Pero ang balik nito sa atin ay grabe. Grabe ang sacrifice mo. Kung medyo malas-malas ka pa, matatabunan pa ang bahay mo. Diyan, ganyan ang nangyari sa Barangay Burabod, Libon, Albay. At nasa 50 kabahayan ang natabunan dyan. Kaya naman, sabi ko, kung meron pang gagawing kalsada sa mga taas ng bukid, wag na pong ipagpatuloy. Dahil tayo po kawawa tayong mga nasa ibaba. Dapat ay magtanim pa tayo ng kahoy, mga lodi. Ayan, mga lodi, tingnan nyo naman. At itong lugar na to, talagang pag binabaha rin, halos umaakit dyan ang tubig. Anya, sabi ko nga, dahil nga marami dito mga hayop na tinatali, halos kalahati ng barangay ay dito nagtatali dyan sa kapantayan sa mga lupa ng mga Rugando. Ako nga, sabi ko nga, darating ang araw, kung makita ito ng mga ka-vlogger kung malulupit na mayayaman, gusto kong ma-request ito na malagyan man lang kahit hanging bridge para kahit paano wala nang madisgrasya mga hayop. At yun ang kinabubuhay dito sa Barangay Matara, Libon, Albay. Ayan, alam kong imposible ang request na yan na maging lagyan ng tulay. Pero sabi ko nga walang imposible sa batang mangyan pag nag-request sa mga ka-vlogger na malulupit at mayayaman. Kayang-kayang pagsamahan yan at pagtulong-tulungan. At yun nga lang, sabi ko, pera lang ang problema ng batang mangyan, kaya hindi tayo pag gumagalaw ng ayos ngayon. Pero sabi ko nga, lahat naman ng tinutulong ninyo, mga kalodi, ay aking itinutulong din sa kapwa ko tao at kababayan ko dito at kabarangay sa iba't ibang lugar. At yan, nararamdaman ninyo naman ang aking pagtulong ng batang mangyan. Totoo. At sabi ko nga, doon sa ibang tutulungan pa, sabi ko, on the way na ang mga tulong nyo, darating na. Huwag lang kayong mainip. Pagmasdan lang ninyo kung paano mag-vlog ang batang mangyan. At yan, sabi ko sa inyo, thank you very much sa lahat ng walang sawang sumuporta sa Batang Mangyan Vlog. At ngayon, sabi ko nga, isubscribe na ninyo ako, pati sa YouTube channel. Gumawa na tayo ng YouTube channel, Ian De Castro. Yan, thank you very much. Yan muna ang pasilip ng Batang Mangyan Vlog sa inyo. Ayan, sabi ko nga sa inyo, request ito ni Gina Lee Reliores, ayan, sa ibang bansa. Ayan, Gina Lee, yung request mo na gusto mong makitang ilog. Ayan, ikot-ikot ng konti ang camera. Ayan, ikot. At balik na naman sa ating poging vlogger. Ayan, thank you very much and God bless po. Muamas na sa inyo. Lahat ng mga kapalaw, lipat po tayo sa YouTube channel, Ian De Castro. Bye-bye and God bless. And Luzon, Visayas, Mindanao, kapit na tayo dyan sa Batang Mangyan Vlog. Love you.